Bagsak na nga sa survey ang si PBBM, lalo pa yang babagsak kapag hindi pinabalik si Bunuan. Kasi ano ito kapag hindi yan naimbestigahan at hindi na panagot, bukol yan kay PBBM kasi executive official yan eh. Secretary ng DPWH. Kaya dapat talaga mapaano diyan, magawa ng paraan na mapabalik yan. Ang dami ng wanted ng batas sa Pilipinas, hindi napapabalik. Si Roque, si Saldico, si Bunuan. Dapat ano yan, magawa ng paraan. Kasi kapag hindi, iisipin yan, parang okay lang sa gobyerno na hindi yan pinapanagot. Napakalaki ng pananagutan ni Bunuan. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Si Manny Bunuan. Itong si Manny Bunuan, dapat December 17, nandito na to eh. Nagbiyahe papunta ng US kasi magpapagamot daw yung pamilya, yung asawa. Gusto niya, nandun siya pagpagamot ng asawa. Kaya, yung visa nito, para sa pagpapagamot ng asawa. Ang schedule niya, bumalik ng Pilipinas, December 17. Ano na ngayon? January na. January na, mga kabunyog, mga kababayan. 2026 na. Dapat December 17, 2025, nandito na siya sa Pilipinas. Ang nangyari, hindi naman bumalik. Parang mangyayari nito, katulad na rin yata ito ni Saldico. Lumabas ng Pilipinas, papunta ng Amerika, ang paalam din magpapagamot. Ganyan din. Kaya lang dito, ang magpapagamot hindi siya, yung asawa. Bago umalis si Bunuan, may mga mainit na siya eh. Una, iniimbitahan na siya ng ICI. Pangalawa, namomonitor niya na rin na si dating DPWH Yusek Bernardo ay isasabihin na siya. At alam niya na posible rin na si dating DPWH Yusek Cabral, posible na ring magsalita na. Lahat yun may nalalaman. Lahat yun may nalalaman tungkol sa kanya. Kaya kumbaga itong si Bunuan, yung paglabas niya ng bansa papunta ng Amerika, ina-anticipate niya na ang dalawang pinakamatitinding posibleng bumaliktad at ilaglag siya ay si dating DPWH Yusek Bernardo at dating DPWH Yusek Cabral. Kaya nung nandun na siya sa Amerika, nag-testify na sa Senado si Bernardo at sinabi na ang nalalaman nito, lalo na yon na hindi na talaga siya babalik. Si Cabral sabi, nagpakamatay, lalo na ring na siyang hindi na bumalik si Bunuan. At kahit na ngayon na patay na si Cabral, yung mga ebidensya lalabas doon, marami talaga siyang nalalaman. At si Bernardo, matibay na testigo na rin yun laban sa kanya. Kaya itong si Bunuan, parang hindi na talaga ito babalik sa Pilipinas. Pero sa part ng administrasyon ni Marcos, hindi pwedeng hayaan na lang na ganyan yan. Unang-una, secretary niya yan, ng DPWH. Secretary niya yan. Ibig sabihin, hindi niya dapat ito protektahan. Sa katunayan, dapat kung si Saldico ay Appropriations Committee Chair, sa Kongreso yan, legislative, pero itong si Bunuan, sa executive ito eh. Ito yung hepe ng DPWH.
ng administrasyong Marcos. Kaya dapat ipakita ng gobyerno na hindi nito hahayaan, hindi pwede na hindi bumalik sa Pilipinas si Bunuan. Kaya dapat gawin ng lahat ng gobyerno para mapabalik ito, para maimbestigahan ito, kung kailangang kasuhan, kasuhan, kulong, mapanagot. Kung hindi, kung hindi, masisira lalo ang imahe ng administrasyon. Bagsak na nga sa survey ang si PBBM, lalo pa yang babagsak kapag hindi pinabalik si Bunuan. Kasi ito kapag hindi yan naimbestigahan at hindi na panagot, bukol yan kay PBBM kasi executive official yan eh. Secretary ng DPWH. Kaya dapat talaga magawa ng paraan na mapabalik yan. Ang dami ng wanted ng batas sa Pilipinas, hindi napapabalik. Si Roque, si Saldico, si Bunuan. Dapat magawa ng paraan. Kasi kapag hindi, iisipin yan, parang okay lang sa gobyerno na hindi yan pinapanagot. Napakalaki ng pananagutan ni Bunuan. Kung si Bersamin ay inaakusahan na yung insertions na 8.3 billion, ito 30.5 billion. Ang laki. Ang kabuang insertions ni Bunuan mas malaki pa sa combined na mga insertions ng mga senador. Kaya napakalaki ng pananagutan nito ni Bunuan. Nung una, ayaw pa nga nitong mag-resign bilang DPWH Secretary. Sabi niya wala siyang ginawang masama. Ngayon, na-expose na ang lahat ng ginawa niya. Dapat mapanagot ito. Bukol ito na malaki sa administrasyon. Kasi executive official yan. Kung si Saldico ay congressman o House Appropriations Committee Chair, ito secretary ng DPWH. Sabihin pa na hindi si PBBM ang direktang dito, pero tao ito ng gabinete. Kaya dapat mapanagot. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.